Sa pag-solve ng problem, don't be a problem, be the problem solver. Guys, ito, share ko lang sa inyo. Bakit ba tinatangkilik ng karamihan ngayon si Moto World, si Moto Market? Because Moto World and Moto Market, they are the problem solver. Ano ba ang problema ng mga riders ngayon? Naghahanap ka ng affordable pero quality ng mga gear? Andito yun. Silipin natin guys yung bagong motor na binili para sa atin ni Ella Max. We have a big problem. Di tayo makakauwi. They don't allow to use. I have 28 kilometers na lang na natitira sa battery at 35 kilometers away pa yung kabilang gas station. Pagka hindi tayo nakapagsaksak, at least 5 kilometers, wala. Tirik tayo sa gitna ng NLEX. Nakapantulog na ako. 5:13 in the morning, hindi na kami nakauwi ng bahay. Guys, bad news. Bakit? Kasi 12 kilometer na lamang. 3%. Ito na yung nakakaba sa part na to. Kung makakauwi pa kami ng maayos. Ano mangyayari sa Tesla Cybertruck pagka zero? Hihinto ba talaga siya? Dinaandar? Parang sa gasolina, di ba meron siyang reserva? Ito kaya. Guys, touchdown kami sa Carmen Exit. Problema, 0%. Wala na talaga. Yo guys, dito tayo ngayon sa Moto World Moto Market booth. Ito yung booth ng Moto World. Nasa taas lang kami guys. Ang saya ng view dito, dahil makikita ang mga iba't ibang brands. At dito, mayroon kami coffee area. Dito kami nagpapahinga. May snacks, drinks. And while looking at the snacks, meron na rin ditong mga namimili. First day of Makina Moto Show. Ayan, So tayo nga pala yung mukha ngayon ng Moto Market. Nakita niyo naman guys, ayan yung picture natin. Solid. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Thank you bro. Ayan, bababa muna kami guys at tingnan natin kung ano yung mga makikita natin din sa baba. Saka makapag-post na din tayo. Sir, Hi boss. pwede ako mahingi ng card. Interesado ako sa Ice Tube. Ala akong binibigay na card, sticker lang binibigay ko eh. Ako, sir. Message na lang sa Facebook. Thank you, sir. Thank you. Sa Mindanao, sir. Pwede Taga Mindanao ka? sa ilagay ko sa Davao Deal Store. Kasama natin ngayon guys yung model ng Bear Brand. Totoo ba? Kamukha ko lang yun eh. Kamukha. Siya daw yun. So, siya ngayon host natin at si Ma'am Bay Newberry. Ayan, napaka good looking girl naman. Swerte naman ni, Idol. Idol. Kaya mamaya i-interviewin namin ng Yan. secrets to si Sir Alfred. Yan, bahala na. Meron silang script na binabasa. Ay, hindi ako normally nagbabasa ng script kasi gusto ko from the heart lagi sinasabi ko. Siyempre. So, kung may masabi man akong negative, pagpasensyahan nyo na. At kung may masabi akong positive, pulutin nyo. Tapon nyo yung pangit, kunin nyo lang yung maganda. Ready na ba tayo? Ano magagawin natin? Ready lang kami sa baba. Tapos, anytime you're ready. Always ready. I'm always ready. Oo. Kailangan ko lang ng tubig. Nagpitulit kami dito sa makina. Teka, kanina yung naka-charge doon sa'yo? Oo. Okay, sabi ko na, walang iba kasi na meron doon. Si Boss Alfred. Thank you, pare. Ikot lang kami, boss. Sige. Wife ko, nag-iisa, pare. Oo naman. Ay, best wishes sa congrats. Thank you. Salamat. Di mo ako in-invite. Okay lang. Di mo ako in-invite. Nagtatampo ko sa'yo. Ride na lang tayo, ha? Ride na lang ulit tayo. Ako naman ang taya. Sige. Sige. Bawal harangin to. Bawal Jowo, harangin. Ride na ulit po. Sundan na May natin. utang kayo sa akin, Joe, ha? Kailangan ako naman. Okay. May utang pa ako sa inyo, dapat ako naman. Oo, ride tayo, Boss Alfred. Sige, pare. Ingat. Good to see you. So, ngayon, pupunta na kami sa stage. Ganyan natin kung ano meron. Of course, he is an entrepreneur behind Watermax Enterprises, Dekalidad Clothing, and 1987 Manscaped Cafe, a UNTV host of Money Bella. He's a dedicated father of 5 and a loving husband to Ella Max. Now in his second year as an official brand ambassador of Motor World, Motor Market, and Motor Style Philippines. Please welcome Sir Alfred Watermax! Sir Alfred! Pakilala ka rin, Sir Alfred. Alfred Watermax po. Morning. Yun lang ang pakilala ko, ang haba ng pakilala. So of course, meron tayong onting patanong dito kay Sir Alfred Watermax. Lumapit lang kayo dito sa Moto World booth
para makilala po siya. So, ang very first question for Sir Alfred. Wala pong math ha, mahina ako sa math. Wala po tayong mathematics dito, sir. So, kakatapos yun lang po ng FJ Moto Mountain Cross Rally just Yes. last week po. How was that experience? Well, grabe no, parang hanggang ngayon napipin ko pa din yung adrenaline rush ng MJ Motor Rally. Pero para sa kalaman ng lahat, gusto ko munang i-highlight yung word na rally. Bakit ba tinawag na FJ Motor Rally? Ang rally kasi, ginagawa natin yan sa mountain, no? So which is ako, for me na-appreciate ko yung event because not only you're doing it sa mountain na hindi ka nakakadisgrasya ng ibang gumagamit ng kalsada, kumbaga sa road safety, tsaka na-appreciate ko din yung talagang pag-implement nila ng road safety pagdating sa organizer. Very organized, ang ganda, at the same time, nakatulong pa tayo doon sa mga remote area. Parang ang nangyari, yung mga school supplies, naidala natin doon sa mga lugar na parang ang hirap marating. Pero because of the riders na nag-participate, more than around 200 plus or 300, nakapagbigay tayo ng counting tulong sa mga taga doon at kasiyahan. So yun yung mga bagay na na-appreciate ko. Share ko lang din yung experience namin doon. Pagdating sa pag-ready ng motor, napaka-importante. Tapos sa preparation din sa health mo, sa physical, and then sa mental. At saka yung teamwork, napaka-importante na magawa nyo ng tama. Kasi pagka may naiwang isa, hindi kayo makakatapos lahat eh. So parang doon, ma-develop na yung camaraderie nyo bilang team. At the same time, yung discipline ninyo sa kalsada at doon sa ginagawa nyong event. So, kamusta naman din ang gear prep, Sir Alfred? May mga Moto World items ba tayong ginamit? Lahat. Yes, head to toe. Yeah, from head to toe. Kung may brief nga lang ang Moto World, pati yun siguro, nagamit ko na eh. Pero yun nga, from socks, from boots, from riding gear na pants. I use the Tai Chi, and kapag ka malamig, ginagamit ko naman yung One Industry, yung O'Neill. Ginawa ko doon na pamaraan ko, marami ang nakapuna na bakit naka-modular helmet daw ako. Gamit ko naman yung Scorpion Evo na magaan, yung modular na itinataas lang. So for me, naging advantage yun kasi hindi mo kailangan tanggalin yung helmet mo every time you gonna stop. Gusto mo kuminom, angat mo lang yung modular helmet mo, yung adventure helmet mo, and then makakainom ka ng tubig. Kapag kumakain ka, pwede mo na nga rin hindi kumarin eh. So yun yung mga nakita kong advantage when you are choosing the right gear kapag nag-ride ka ng ganong klaseng situation. Alright. Ano bang walkthrough natin sa live nyo, Sir Alfred? Actually, sa mga followers mo eh. Hindi naman talaga ako motovlogger. Passionate lang talaga ako sa motor, sa sakyan, sa everything na ginagawa ko. Yung ginagawa ko is my digital album. So kung nakikita nyo, hindi siya scripted. Whatever na sabihin ko, it always come from my heart. Wala siyang script. So everything na napapanood nyo doon is reality TV show, parang ganon. It's my digital album na ino-open ko lang naman sa mga tao. Sa iba, na-inspired sila, karamihan, kasi nakikita na since day zero, I started from nothing eh. Ako, hindi ako nahihiya na sabihin na ako yung tao na nag-start sa nangungutang hanggang sa ngayon nagpapautang na. From the ground, I start ng unti-unti. Basta ang katwiran lang namin ni Mrs. hanggat wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, ginagawa mo yung tama, na opinion mo sa palagay mo ay tama, na guided ka ng Diyos, I think hindi ka magkakamali. So, quick segue naman tayo, guys. Pamimigay ba natin yan? Yes, first come, first serve. Wow. Hindi na po magpapapicture dito kay Sir Alfred Uy. Watermax. Napaka-generous naman talaga ng Moto World. Ito guys, para sa inyo. What is mga favorite brands mo dito sa Moto World? Ayun, Pero siguro mas maganda, before ko sagutin yan, bigay ko muna sa inyo ng konting recap. Saan ba ako nagmula? Okay, si Alfred Watermax, nung hindi pa nag-vlog, wala pa akong video-video na ginagawa. Isa po akong motocross racer. Privateer, walang sponsor, walang everything. I just doing it for my passion and hobby. And then, it came out na naging Rookie of the Year 2018. Tapos, hanggang narating ko yung intermediate class. So, hindi naman umabot sa pro rider, pero at least umabot naman sa inter. We always ride as a motocross rider. Ngayon, nag-shift kami sa trail riding. Adventure riding ginagawa ko na before, pero abroad. Kasi I always ride abroad, pero adventure lahat yon. So kung mapapansin nyo, yung transition ng pagmumotor ni Alfred Watermax, it's from the motocross to adventure riding. Kaya nakikita nyo yung gear na gamit ko palagi. So sabi mo yung tanong mo kanina, ano yung paborito kong gamit? Showy. Sa helmet, I like Showy kasi yung feel ko na sobrang parang protected ako when I using the Showy.
jersey doon sa pagdating sa helmet. Tapos sa Pilipinas, I use jersey lang yung O'Neal. Kung ano yung nasa picture, yun na yun. Sa gloves naman, di naman ako ma-arte sa gloves. I use One Industry gloves, O'Neal gloves. Yung maninipis lang kasi kapag ka sa off-road, kailangan manipis lang eh. Tapos kapag ka naman high speed, gumagamit ako ng leather gloves which is yung Dynesic. Grabe, pag nakita nyo yung pinakagarahe ni Sir Alfred, talagang nakaka-inspired. Hindi ko mabilang yung video. Motor sa video pa lang eh. Ako din, hindi ko rin bilang. Oo. Kasi the reason why I don't count kung ilan, para at least lagi akong uhaw na magkaroon ng bago. Yes. Lagi akong gustong magkaroon ng something new at yun yung magpifuel sa akin para galingan ko pa the next day. So katulad yan, sobrang dami niyong nai-inspire. Anong pinaka-inspirational message na may share natin dito sa makina? Inspirational message. Talaga, Yes. may pa ganon? Meron, nandito yan. Wala ko sinasabi yung be blessed and be a blessing to everyone eh. Di ba? So pag na-bless ka, i-share mo. Tama. I think yun ang inspirational message na lagi ko sinasabi. Pero siguro dagdagan na lang natin. Sa pag-solve ng problem, don't be a problem. Be the problem solver. Guys, ito, share ko lang sa inyo. Bakit ba tinatangkilik ng karamihan ngayon si Moto World, si Moto Market? Because Moto World and Moto Market, they are the problem solver. Ano ba ang problema ng mga riders ngayon? Naghahanap ka ng affordable pero quality ng mga gear. Andito yun. So they solving the problem. Meron kang niche ng market sa masa at sa mga middle class. Ang kagandahan pa dito sa brand na pinopromote natin sa Moto World, available yung lahat halos ng brand. So kumbaga one-stop shop ka na, hindi ka na mahihirapan maghanap kung saan ka man bibili. Actually, pag umiikot tayo ng Moto World, Moto Market, talaga nabubudol tayo sa sobrang daming items. Sa lagi pa may sale. Na-feel mo rin ba yung feeling na hindi mo naman kailangan pero biglang binibili mo? Pag nakita mo, uy, okay nga ito ah. Palagi. And as mentioned kanina, meron tayong freebies dito at saktong-sakto. Photo of time na tayo dito kay Sir Alfred Watermax. Yun. Pipila sila dito tapos kukuha ng giveaways, ganon. Dito sa gilid. Yung Para may gusto picture ko taking kami. picture, yes. Sa lahat ng mga riders na nandito ngayon sa Moto World booth, thank you so much sa pagpunta. Meron daw tayong 20% discount sa mga nandito sa booth, so enjoy shopping. Ayan lang. Salamat po. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, thank you so much, Sir Alfred Watermax. And you can follow him in his social media at Alfred Watermax. Wow! Ganda naman ang helmet mo, boss. Tayo natin, ganda. If meron din kayo gusto i-autograph kay Sir Saan? Alfred Saan mo gustong ma-sign pa? Saan niyo po gusto mo? Ayan o. Thank you. Alright. Opo. Ganda lang, anytime. Thank you, boss. Thank you, boss. Okay, sama ko lang muna mga sila. Okay, enjoy. Okay. Nice to meet you po. Thank you. Hi. Hello. Hello. Good to see you. Kami ngayon sa SMX Convention Center, guys. At pupunta kami sa Makina Moto Show 2026. Siyempre, together with my wife, Ella Max. Kakatapos lang namin kumain. Ayun, pasok tayo dito. Tayo ngayon sa MT Helmet Philippines Spider Boots. Hi, boss! How are you? I'm good. Very good. Masyado traffic. Di naman, wala namang traffic. Hi, Sir KJ. Hi. Sama ko yung wife kong nag-iisa, boss. Thank you. Oo naman, tara pare. Thank you. Thank you so much, boss. Yun, no? Thank you. Thank you po. Salamat po. Dami nagpa-picture. Anong gagawin natin? Ano nga sabihin ko? Tara. Yan, thank you. Picture lang. Thank you, pare. Thank you. Introduction po yan ng episode kaya. Okay.
10-year anniversary na ng makina, kaya andito tayo ngayon sa SMX Convention Center, Manila para i-celebrate ang success nila dito. At ito ang pinagmamalaki nilang motorcycle event kung saan tampok ang iba't ibang quality, trusted brand at perfect for your dream ride. Tama-tama, andito tayo ngayon sa Spider at MT Helmet booth kung saan nag-launch sila ng bagong mga helmet brands. At ito nga po yung ating batang 90s. Kung mahilig ka sa anime, andito po ang mga bagong Spider helmets na Ghost Fighter Edition, guys. Limited edition po ito. Kung kilala niyo si Alfred, tukayo ko yan. Dennis, Eugene, Vincent at Taguro. So yan guys, ang makikita niyo dito sa booth ng MT Helmet, Spider Helmet. Ang laki ng kanilang booth guys, at meron pa silang 30% discount kapag pumunta kayo ngayon dito. At nagbibigay sila ng mga exciting giveaways like keychain, stickers at kung ano-ano pa. Come and visit dito guys. At ngayon, ikot naman tayo sa pang mga booth na nandito ngayon sa Makina Moto Show. So kung naghahanap ka naman ng quality na gulong, nandito ang Dunlop Philippines guys. Yan ang Makina Moto Expo 2026, isang dekada na solid na samahan at pag-angat ng industriya ng motorsiklo sa bansa. O mga kamanibela, nag-enjoy ba kayo? Ikwento nyo naman dyan sa comment section kung ano ang favorite finds niyo sa 3 araw ng Makina Moto Expo. Huwag nyo rin kalilimutan mag-like, subscribe at mag-follow sa ating official Manibela account for more exciting adventures and exploration. At lagi tandaan, mata sa kalsada, kamay sa Manibela. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you na po. Okay lang, okay lang. Saan mo kayo? Lagay ko lang tong gamit dito. Lupit. Compartment baka mo. Inuwag eh na. Kaya niya mukha siyang pick up, no? Yes, pick up siya. It's actually pick up. Cybertruck eh. Buting ko na. Salamat. Yung, thank you ah. Ano na to? Oo, tara. Ma'am, thank you. See you soon. See you soon po. Saan ang bayad ng parking? Dito pala ang BMW Daang Hari. Okay, we're here. Dito kami ngayon sa may Daang Hari, BMW. Yan yung Motor Ace. Silipin natin guys yung bagong motor na binili para sa atin ni Ella Max. Hi boss! Wow! Hi boss. Pleased to meet you. Ngayon, Namit na kita. yun, finally. This is my bike. Wow, nice. Tayuan ko na yan boss ha. Yes, sir! Iuwi na natin to. Woo! Uy, yung taas! Ganda! Nalula ako ah. Pag may bias mo dito, medyo ano ka, no? Option 719, boss. Top of the line. Ito ba yung sinakyan natin nung nasa Germany? Yan yun, guys. 1 out of 10 units. Ito na siya. Nabenta na kay Alfred Watermax yung isa. So, meron pang Sham. Pero yung Sham, sold out na yun. Yun, no? Thank you, boss. Guys, first time kong nabisita ang Motor Ace dito na BMW. Ang dami palang mga GS dito, mga unit na available. At ngayon, guys, ilalabas natin yung ating bagong motorsiklo. Sir, ako maglalabas, sir. Bago mo ko empleyado, boss. Pogi. Uwi na. Uwi na. May nanalo na, boss. Hindi ko to bebenta kasi 1 out of 10 ko. Hindi na kayo magpaparting ng ganito, boss. Wala na. Swerte ko naman. Yeah. Bago ko empleyado dito, boss, ha? Thank you. Pwede yata i-ride, eh. Thank you. Ganda, oh. Yay! Sakay na natin. Thank you.
Bye-bye! Ingat sa pagbiyahe. Mami, thank you sa regalo mo ha. Grabe ka magregalo, boss. Napakatindi. Pakaganda oh. Woo! Solid. Grabe ba, bossing? Sobrang spoiled mo ako. Woo! Parehang maganda. Bye! Ingat! Okay, thank you so much guys. Thank you sa asawa kong maganda. Naregaluhan tayo muli ng ating motorsiklo. Binigay na sa atin yung ating documents. Ganda ng paglubog ng araw. It's a very productive day. Dami nating nagawa. But we need to go home early kasi may graduation na yung aming anak. So, we're going home in Pangasinan. Nag-charge kami kanina dyan sa Kia at naging 70% kilometer. Ito, 70. Hindi 70%, 70 kilometers na lang. 70 kilometers na lang. So, ang challenge ngayon, kung makakauwi ba itong electric car natin. So, dito guys sa Petron, meron dito, charging station. Time check, Time check. 9:42 ng gabi. Oh. Ito ngayon ang challenge yan. Every time nililipat ka ng charging area, we have 200 kilometers away. Sana bakante. That's the... Ito bakante namin. Dito. Ante, oh. O yun. Ano po? Thank you. Salamat. Ay, Thank you. Nagbaon ako ng adapter. bawal sir eh. Adapter sa ano ma'am? Sa saksakan. Dito. Sa outlet yan ma'am. Di naman outlet yan eh. Opo, yung magalagay dyan, sir. Oh, ito po talaga yan eh. Kasi pwede sir, magagalit sila. High voltage Ito? po ito eh. Hindi kasi nakalagay sa rules kasi dito sir, bawal lang. Bawal? Patay. Hindi na ako makakauwi. We have a big problem. Hindi tayo makakauwi. They don't allow to use Ay, bakit daw? bawal daw. Paano bawal? Eh, high voltage daw. Bawal. Bawal daw sila. Kahit pinakita ko nga sa kanila kung paano gamitin eh. Ayaw rin nila. Wala na. Bakit? Ano daw yung mix? Shell pero hindi sure. Kasi wala kasi mobile. Okay, so dito tayo ngayon sa may Petron shop at nakikiusap tayo guys na sana pumayag, no? Kasi 5 kilometro lang para makaabot ako sa total gas station. Ginagawa ko guys, meron akong portable na charger which is yung 3.5 kilowatt ang charging niya. Siyempre, bago tayo makisaksak sa anumang 220 na facilities sila, kailangan humingi tayo ng permiso. Sana pumayag. Kung hindi man, yon ang poproblemahin ko na. So, yun ang sinusolusyon na natin ngayon, guys. Ang nangyari, I have 28 kilometers na lang na natitira sa battery at 35 kilometers away pa yung kabilang gas station. So, pagka hindi tayo nakapagsaksak, at least 5 kilometers. Wala, tirik tayo sa gitna ng NLEX. So sana, umayag. Kahit willing naman tayo magbayad, ng problema lang. Yun ang mahirap pala pagka buzzer beater na, no? Hindi natin na-expect yung nangyari kanina na, na hindi po sila tumatanggap ng may adapter. Tingnan natin. Salamat ulit, sir. Salamat po. Ayan, pumayag sila, guys. Thank you. Happy na tayo, guys. Ngayon, makakapagkarga tayo ng at least 5 kilometers lang. Makakawin na tayo niyan. Gagamit tayo ng portable charger natin. Na nga, guys. Buti na lang dito si Ninong Payo. Pay, pasok. Yun, oh. Ayun, no? Tatanggi pa ba ako, boss? Tatanggi pa ba ako? Kaway ka ba sa vlog ko? Hello po. Yun. 9 kilometers away. Okay, according sa Google, nasa na ang charging dito? Sa gagana, no? Battery slow. Kuha tayo ng 2%. Grabe. So, ito yung isang charger. 22 kilowatt. So, ganito mag-charge dito, guys. So, isasaksak mo yung ganyan. Bang! Tapos, voice command. Bang! O, blue na siya. O, ngayon, para mag-charge siya, scan ko ngayon yan. Yung app na to. Scan natin siya ng ganyan mag-charge yan. Bang! O, tapos, pasok natin 1.5. Next. Ganito yung nasa buko. Pay. O, yan, slide na natin. Pwede na. Makakawin na Pangasinan to. Naman tulog na ako. 5:13 in the morning, hindi na kami nakauwi ng bahay. 26% lang ang nangyari, boss. Ngayon, pag ginugol natin yung ating tahanan,
Hanapin mo lang yung Watermax Enterprises. Meron tayong 120 kilometers. Meron tayong 3 kilometers matitira. Sure ka? Tatakbo ng ganyan yan? 3 kilometers lang? Oo. Kaya yan. Accurate yan eh. Okay. Sige, gawin mo ng 125. Pag tumirik tayo doon sa kalsada, tulak natin to. 26%. Ay, good morning, pare. Good morning. Ducati rin sir, Pare, morning. Kami si Boss Alfred. Hello. Dito na ako natulog. No-swap ko na nga ng BYD eh. BYD ba yan? Palit tayo. Ay, sayang. Palit sana tayo kung BYD yan. Swap test na sa BYD, no? My bad. I completely misread what you were saying. I thought you were giving me a posture cue. What were you actually trying to tell me? Tagalog ka na lang. Mas matutuwa pa ako sa'yo. Salta ka ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Nakaka-nervous to. 37 kilometers, oh. Guys, bad news. Bad news. Bakit? Kasi 12 kilometer na lamang. 3%. Wala pa tayo sa exit ng Rosales. At dito, according sa Google natin, 24 kilometers pa tayo. So, short tayo ng 10 kilometro, guys. Ito na yung nakakaba sa part na to. Kung makakauwi pa kami ng maayos. Maayos ko yan, siguro. Kaya lang. Ano mangyayari sa Tesla Cybertruck pagka zero? Ihinto ba talaga siya? Dinaandar? Parang sa gasolina, di ba meron siyang reserva? Ito kaya. Walang ganun. Walang ganun din, no? 1 kilometer. Guys, touchdown kami sa Carmen Exit. Problema, 0%. Wala na talaga. Guys, ito, nakiusap tayo sa tindahan na to. Napakabuti ng mga tao dito, guys. Promote ko na rin yung kanilang store. Dito tayo sa RCBN, Kainan, Bulaluhan at Kambingan at iba pa. So tama-tama, wala pa rin akong kain mula kagabi. Dito na kami kakain ngayon. Nagpasundo lang ako kay Kuya Fredo. So pakita ko lang sa inyo kung paano ginawa namin. Nakiusap lang kami, guys. Medyo kinakabahan ako kasi unang-una, yung wire manipis. But 24 hours remaining, nag-zero talaga siya, guys. Oh. Zero charging yan. Ngayon, eto na. Yan yung charging natin. Ayan, nag-green na siya. At dito namin sinarge muna for the meantime. Mabilis na charging lang. So, yan. Hinahawakan ko to kung umiinit ba. So, hindi naman siya uminit. Pag nakaramdam ako ng konting pag-init dyan, huhugutin ko na agad to. Kasi, syempre, kailangan natin i-secure yung tindahan dahil syempre nakicharge lang tayo dito. Nagmabuting loob na lang sila. So yan, okay naman guys. Salamat sa kainan na. O yun, kain na rin tayo guys. So makita nyo rito, lutong ulam. O dito rin tayo ng mga bulalo, kambing. Ate, mag-almusal na rin kami ha. Kayo po, kanin. Kayo po. Sure ka? Sige po. Oo. Pantayan natin yan pare kasi hindi pwedeng basta nakaramdam tayo ng init, hugot. Guys, meron kasing graduation yung anak ko ngayon. So, ka-charge naman tayo ng 4 kilometers. Pwede na. Makakaabot na ng SM Rosales yan. At doon ko na lang i-continue yung pagka-charge namin para safety naman dito. Eto, nag-charge naman. Hindi naman uminit. Talagang siya, matibay din. Matibay. Laban to. Bro, ligumin mo nang maayos ha. Okay, so punta na kami sa graduation guys. Nandun na rin yung mga gamit ko sa kabilang kasakyan. Amo guys, kumakain lang tayo dito. Ngayon may customer pa tayo. Ayan, sila sir. Sir, kaway kayo. Ay. Binubudol ko sila package 9. Pero hindi, magiging package 11 to pagka nag-usap kami mamaya. So, hintayin lang natin. Ano kaya mapag-uusapan namin nila sir? Takas talaga ni Pambansang Tubig, Watermax. Tayo sa SM magcha-charge. Sana, bakante yung electric charger. So guys, ito nakita niya successful na siya. Na-enroll ko na rin sa GCash account ko. Ito, success payment. So ito naman guys, yung X-Evo charger. I don't know kung pagka hindi namin natapos yung charge, babalik ba yung pera. Unlike dun sa Evro, yung Evro na ginagamit natin na app. Hindi ko alam kung paano yun. So ito, may wallet tayo. Ayan. So dito makikita yung pwede pala mag-top up na lang dito, no? Ginawa kasi, pinay ko na lang ng 500. So loadan ko na lang siguro ng 1,000
1,000. Ito para at least anytime na gagamitin ko at maligaw ulit ako dito sa sa Airvo X charging, walang problema. So the difference between the two guys is yung Airvo at saka itong X charger. Ito, diretso mong bayaran. Pwede mo palang lagyan ng load wallet muna. Namali lang ako kanina. So ang ginawa ko kasi, in-scan ko lang agad yung 500. So hindi na siya agad may babalik kasi it's already deducted agad sa aking GCash. So yun lang ang difference. Pero next time, ang gagawin nyo lang, i-load mo lang muna yung account mo ng ganito. Yan, yung Airvo X charger. Tapos, okay na siya. Mas load and then gamit lang. Hindi ka mukha ng isa na ginagamit natin usually, binabalik yung sukle. Ito, wala nang balikan to. Pero dapat may wallet. Hindi ko nga lang malaman kung yung my wallet, kung pwedeng gamitin din to sa, for example, you have to pay something, ganun, parang GCash. Hindi ko lang alam. So yeah, punta na tayo sa graduation. Bibilhan mo ako yan, boss? Ayoko, mahal yan. Wala ko pang bilhin yan. Ganda, no? Walang handle, boss. Ayoko yan. Binubudol ka agad niya. No, of course.